Ito mga kapatid, I'm frustrated kasi though siguro iniisip ko na lang na iba-ibang Pilipino, iba-ibang paniniwala, meron talagang salat sa utak or talagang hindi nila naiintindihan o iba lang yung paniniwala niya, irespeto natin. However, minsan mahirap irespeto pero nabibwisit pa rin ako. Pero gaya nito, sabi nitong nag-comment, like Father Duwag din daw si Sara Duterte. If you're not guilty, submit yourself. As simple as that. Alam mo, bigyan mo na kita ng halimbawa, sir, no? Sa konstitusyon, naglatag yung mga tao ng mga safeguards sa due process. Ito, may papaliwanag ito lalo ng mga legal luminaries. Kaya lang yung mga legal luminaries, pag naging mga propagandist, nawawala yung kanilang husay. Pero naglatag sila ng mga safeguards sa due process para protektahan yung mga tao. Maigalang yung karapatan ng mga tao sa mga prosesong i-implement. Yun ang layunin sana. Hindi nagagawa lagi, pero yun ang layunin. Yung mga batas natin ngayon, saligang batas, sa tulong ng Korte Suprema kasi sila yung nakatakda constitutionally na mag-interpret. So pag in-interpret nila yon, lalong nakakatulong sa mga tao na magkaroon ng linaw. For example, ang mga public officers o mga pulis kunwari, sa bawat kilos nila, meron silang tinatawag kunwaring presumption of regularity na it is presumed na regular at tama yung ginagawa mo. Pero pag lumabag ka kunwari doon sa mga SOP, yung mga polisiya mo, kasi lahat ng SOP nakaangkla yan sa batas kung paano mo protektahan yung karapatan ng akusado. O kapag yung ginawa mong mga pagkilos tila baga ikaw ay nag-fishing expedition. Yan, hanapin nyo na lang yung case na yan sa Korte Suprema. Para ka nangingisda, namimingwit, fishing expedition. Kahanap ka ng makakasuhan mo. Lumalabag ka na sa karapatan ng tao. Lumalabag ka na, di ba? Sabi mo, wala kang ebidensya tapos nag-fishing expedition ka. Bigla mo kunwaring pulis ka tapos bigla mong ihihinto yung sasakyan. Oy, huminto ka nga. Kalikutin namin yung sasakyan mo. Buksan mo lahat yan. Napakadaling sabihin sa isang tao, wala kang kasalanan, buksan mo lahat. Paano kung taniman ka? Alam natin nangyayari lahat yan. It's a fact. Kaya nga may mga Supreme Court decision tungkol dyan. Hindi pwede. Bakit? Ano ang violation ko? Ano po ang ground para buksan? Ang daling sabihin na buksan mo kung wala kang kasalanan. Hindi. Kailangan sana maliwanag kung bakit nila bubuksan yan at hindi nila pwedeng basta pakialaman yan at buksan. Kung nagkakamali ako, dapat yung plain sight lang. Hindi pwedeng ipabukas-bukas unless meron kang warrant, meron kang search warrant o meron silang reason to believe. May probable cause, merong sariling personal knowledge yung officer na merong kontrabando ron sa'yo. Otherwise, hindi nila pwedeng pakialaman yun. O ikaw ay may warrant laban sa'yo, di ba? Hindi pwede yung searching na para ka nangingisda na naghahanap ka ng maibubutas mo sa tao. Bawal yun eh. Di ba? Ganun ang ginagawa ng Kongreso ngayon. And you know, it's useless na si Pangulong Duterte nga nag-appear sa Kongreso hinarap niya sila Tanda na siya noon, humarap. Paano mo sasabihin duwag? Wala na siya sa kapangyarihan. Dinidikdik na sila, humarap siya doon. Di nagmukhang tanga yung mga buaya sa Congress. Kaya lang, wala silang pakialam doon. They're not interested in the truth. Ang interesado sila makahanap ng narrative
kung papaano ka nila sirain sa mata ng publiko. And ang interest nila idikdik ka. Wala silang interest sa ano pa mang suggestion mo, sa anumang katotohanan na sasabihin mo, sa anumang tulong mo, sa anumang krisis sa bansa. They're not interested sa ganon. Ang interest nila, idiin ka kahit wala kang kasalanan o hanapan ka ng butas o pagmukain ka may kasalanan. And that is something that this fellow knows very little about or understands very little about. Hindi niya kasalanan yan. Siguro, ganun lang talaga, no? Iba-iba naman tayo, no? Kaya lang, hindi niya, parang hindi niya naiintindihan. The same way sa nasa isang korporasyon ka, may kontrobersiya yung korporasyon, puta kahit anong paliwanag mo doon sa mga kasamahan mo sa board o kasama mo stockholders, kung ayaw ka na nilang pakinggan and they're hell-bent na idikdik ka o alisin ka doon, that's the goal, alang mangyayari. Gusto namin alisin yung pamilya mo dito. Gusto namin isisi lahat sa inyo. Ganun lang ang wala kang magagawa. Kahit anong paliwanag mo. Wala. God bless.